Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, mapya malulum kabang Samoro. Balitaan sa radyo, Bandera Cotabato. Bandera Headlines. Dalawang individual pinagbabaril patay ngayong tanghali ng Miyerkules sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Samantalang Cotabato, 11 pasahero ng isang PUV commuter van sugatan sa tinaguriang Killer Highway. Bandera Headlines. Top 10 most wanted person sa General Santos City timbog sa inihaing warrant of arrest. Bandera Headlines. Moro Islamic Liberation Front o MILF at United Bangsamoro Justice Party nagtipon-tipon sa kakatapos lamang na General Assembly sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat. Bandera Headlines. Low pressure area patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Aklan. Samantala, easterlies magdadala ng pabago-bagong panahon sa rehiyong Bangsamoro. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules at napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At live rin tayo ngayong napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Heverola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. 2 katao ang patay sa pamaril ngayong tanghali ng araw ng Miyerkules, dakong alas 12:30 ng hapon sa Barangay Lintangan sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Sa mga sandaling iyon ay nasa crime scene na ang bangkay ng 2 kalalakihan na kung saan nagtamo ng mga tama ng bala na siyang naging sanhi ng kanilang agarang kamatayan. Sinisikap pa ngayon ng Bandera News TV Cotabato ang mga karagdagang detalye sa nasabing insidente. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, sugatan ang nasa 11 mga pasahero ng pampublikong van kung saan tumagilid ito sa kahabaan ng daan sa tinaguriang Killer Highway sa Barangay Kilada sa Matalam, Cotabato. Ayon sa ulat, pauwi na sana ng Pagadian City ang mga biktima ng mangyari ang insidente. Sa kabutihang palad, pawang mga galos at minor injuries lamang ang tinamo ng mga sakay ng nasabing commuter van. Agad namang rumisponde ang mga residente sa lugar at ang Matalam MDRRMO upang iligtas ang mga pasahero at maitayo ang tumagilid na sasakyan.
Batay sa investigasyon ng pulisya, tinukoy na self-accident ang insidente dahil madalas na pag-ulan, magiging madulas ang mga kalsada. Bukod dito, hindi rin kabisado ng tsuper ang nasabing daan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, arestado ng mga operatiba ang tinaguriang top 10 most wanted person sa isinagawang warrant of arrest operation sa Purok Jagnaan, Barangay San Isidro sa General Santos City nito lamang ikalima ng buwan ng Mayo. Sa report, kinilala ni Police Major Ivan Charles Abastillas, ang Station Commander ng Police Station 4, ang naarestong suspect na si alias Julius, 48 taong gulang, isang habal-habal driver at residente ng nasabing lugar. Ayon sa report, bandang alas 9:15 ng gabi ng araw ng ikalima sa buwan ng Mayo nang isinilbi ng mga tauhan ng PS4 GSCPO tracker team kasama ang CIU at ang law enforcement sa nasabing lugar upang ihain ang warrant of arrest sa nasabing suspect na nagresulta sa pagka-aresto nito. May kinakaharap umanong kasong qualified rape na walang inirekomendang piyansa ang nasabing suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng nasabing istasyon ang naarestong individual para sa tamang disposisyon. Sinisiguro naman ng mga kapulisan na mahuli at mapanagot sa batas ang sinumang may nakabinbing kaso. Ito ay isang matagumpay na operasyon para mabigyang hustisya ang mga naging biktima ng naaresto at hindi umano titigil ang hukbo ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan at kaayusan sa komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, Moro Islamic Liberation Front o MILF at United Bangsamoro Justice Party nagtipon-tipon ngayong araw sa General Assembly nito sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang detalye ihahatid ni Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Libo-libong supporters at miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang dumalo sa MILF and UBJP General Assembly sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ngayong araw ng Miyerkules. Sa pinakahuling ulat mula sa UBJP headquarters, umabot sa higit 130,000 na supporters ang dumalo mula sa iba't ibang probinsya ng Barma. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim kasama sina BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at UBJP Vice Chairperson Mohagier Iqbal. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Team Tampil Tano sa Maguindanao del Norte, formal nang ipinakilala sa publiko sa bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte. Ang detalye ay ihahatid ni Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Formal nang ipinakilala sa publiko ang Team Tampil Tano sa Maguindanao del Norte o ang Team Falcon sa Matanog, Maguindanao del Norte sa ginanap na Grand Proclamation Rally kahapon. Personal na pinangunahan ito ni Maguindanao del Norte Gubernatorial Candidate Suharto Teng Mangudadato kasama sina Vice Gubernatorial Candidate by Indi Sinswat, Board Members, Matanog Vice Mayoralty Candidate Ms. Wari Macapagas at ang kanyang buong line-up. Kasama rin sa nagpakita ng kanyang buong pagsuporta sa Team Tampil Tano sa MDN, si Kapatagan Lanao del Sur Mayor Raida Maglangit. Dinaluhan ito ng libo-libo ng mga supporters mula sa iba't ibang barangay ng Matanog, Maguindanao del Norte.
Inaasahan ng Team Tampil Tanu sa MDN ang tuloy-tuloy na suporta mula sa mga residente ng Matanog, Maguindanao del Norte hanggang sa nalalapit na halalan sa May 12, 2025. Tayo lahat ay magkakamag-anak. Kaya napakalaga po sa atin na magsama at magmahalan. Kaya nandito kami sa inyong harap. Marahil narinig ninyo ang paliwanag po nila. Mismo ang ating mahal na incumbent Vice Governor at magpare-elect ulit siya as Vice Governor na pinaliwanag niya kung bakit ako tumatakbo ng Governor. Pangalawa, kanina sinabi din ni Mayor Raidam Pansin Maglangit na ako ay galing sa Sultan Kudarat Province. Ba't ako po ay pinanganak sa Tacurong City, ba't ako po ay lumaki sa Buluan. Ang Buluan ang hometown namin. Kaya yung mga massacre ay aking kamag-anak. Kami po ay isa lang po ang aming bahay. Wala kaming bahay sa Sultan Kudarat noong unang panahon. Ba't doon kami nakatira at doon po ako nag-aral ng grade 1 from kindergarten to grade 4 ay sa Buluan po ako lumaki at nag-aral. Grade 5, grade 6, lumipat ako ng Davao. Yun po ang history ng aking buhay. So, madaling salita, ako ay hindi estranghero dito. Ako ay inyong kamag-anak. At ang aking may bahay sa tulong po ninyo in the year 2019 ay binoto ninyo ang Agila na Maguindanao. Maraming salamat sa tulong na pinagkaloob niyo kay Governor Bay Mariam Sangki Pangudano. Dumating ang 2019, merong kakampi kami at kaibigan na inendorso ng aming uncle na si Dato Tuco Mastura na tumakbo ng mayor dito sa bayan ng Matanog. Kaibigan ko rin, ulit ang sabi ko, mahirapan ako babadatutukaw kahit hindi ako tinatanggap ng incumbent mayor na ito ay asawa niya ay ngayon ay kasalukuyan na si Mayor Joe ay hindi ko kayang palabanan sila dahil ang ating kapatid na si Mayor Raida Maglangit ay talagang sabi ko hindi ko kayang saksi si Sai. Dito din si Mayor 2019. Sabi ko, Babadato, ito lang ang kanyang katulong pamanin. Kaya hindi ko makalimutan ang tao na yon na nahiya ako sa kanya. Dahil mabait na tao, kaya hanggang ngayon, natapos ng eleksyon noong 2019, ay hinalap ko siya at ako'y naging pamanin na hindi ko siya natulungan noong 2019 election ni Golden Pera ay hindi ko siya nabigyan dahil sa respeto ko sa magkakapatid na si Mayor Raida at Mayor na kasalukuyan Mayor. Ang punakbo sa lugas ko. Reports Afternoon Edition. Mga kabandera, ganap na po ang alas 6:07 ng gabi ngayong araw ng Miyerkules. At sa iba pang mga usapin, low pressure area, magpapaulan sa malaking bahagi ng Aklan, samantala easterlies magdadala ng pabago-bagong panahon sa rehiyong Bangsamoro. Sa pagtataya ng datos ng Pag-asa, alas 3 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, namataan ang nasabing low pressure area o LPA sa loob ng area of responsibility ng ating bansa sa karagatang sakop ng Kalibo Aklan na siyang magdudulot ng pabago-bagong panahon sa nasabing lugar. Samantala sa rehiyong Bangsamoro, nakakaranas ng maulap hanggang sa makulimlim na papawirin at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog na dulot ng easterlies.
sa pagtataya ng Bangsamoro Ready. Ang karagatang bahagi sa reyong Bangsamoro ay nasa kategoryang light to moderate, kabilang na ang lakas ng hangin sa mga baybayin. Umabot naman sa 32.6 degrees Celsius o ang heat index ang naitala o naramdaman sa lungsod ng Cotabato. Paalala pa rin ang nasabing tanggapan na panatiliing magdala at maging handa sa pabago-bagong panahon. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato. Ngayong araw ng Miyerkules, ika-7 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola. Basta balita, i-bandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang